ayun guys, meron po kasing dalawang kambal na nag-uusap. Sila po ay nasa loob pa ng sinapupunan ng kanilang ina. So, ayun, syempre, stress na stress yung dalawa dahil nga syempre malimit daw dumadagundong o lumilindol dun sa kanilang sinapupunan sa loob ng kanilang bahay bata. So ngayon syempre yung bukod sa lumilindol parang sabi nila parang may bumubundol-bundol sa kanila, tapos parang may dumadaan na malaking troso. So tanong ng isang kambal doon sa isang kambalwan, sabi ng kambalwan, tol, napansin mo ba yung minsan lumilindol sa atin, tapos minsan parang may malaking troso na dumadaan dito sa pagitan natin. Sagot ng isang kambal to, oo nga tol, akala ko ako lang nakapansin nun. Tol, ako lang nakapansin nun tol, kasi minsan nga pag biglang duman sa akin, tinamaan ako sa kuso buti na lang nakailag ako. Ganun ako tol. Ayun syempre malaki, kaya hindi ko masyadong binaliwala, ko lang basta umiwas lang ako ganun. Sagot naman ng isang kambal to, ay tol, alam mo akala ko alam mo, muntik din akong tamaan muntik akong tamaan nun. Nasapol nga ako sa paa ang hirap tol hindi natin alam kung anong gagawin natin mabuti pa kausapin natin si nanay na sana naman wag nang papasukin yung troso dito para hindi laging lumilindol sa atin. Ayun nga guys, narinig nung kanilang ina yung usapan ng dalawang kambal. Kasi yun sabi nung ina, kambal, mga anak, pagpasensyahan nyo na yung itay nyo, alam nyo naman ang itay nyo overprotective lang sa inyo, nililinis niya lang yung mga yung mga paligid nyo dyan kasi para hindi kayo sipunin. Sagot naman ng isang kambal to, nay, nay, kami nga nay na madalas nababasa kami nay kasi minsan nga nay tumatama sa namin nay, tumatama sa uso namin nay, masakit nay. Baka naman nay paglabas naman namin pilay na kami nun nay. Sabi naman ng isang kambalwan, o nga nay, baka ako naman nay paglabas ko nay ibungi na rin ako. Alam nyo na, sagot naman ng kanilang ina, nak, konting tiis-tiis lang kasi alam nyo naman ang itay nyo ang gusto ng itay nyo kaya kayo binobundol-bundol ng itay nyo dyan para hindi muna kayo lumabas kasi kailangan itulak muna kayo paloob, sabi ng ina. Kasi yung sabi pa ng ina, kasi alam nyo na nay, alam nyo na mga anak, kailangan wag muna kayo lumabas mga anak kasi alam nyo paglabas nyo wala pa kaming budget, wala pa kaming pambayad sa ospital pag kayo lumabas. Kaya guys, sagot naman nung isang kambal, si kambal to, sabi, nay, hindi naman importante nay na may panggastos nay, importante nay lumabas kami rito na hindi kami pilay hindi kami pilay at hindi kami bungi. Kaya sabi naman ng ina, mga anak, tiis-tiis lang kayo dyan, abang kayo ay nandyan sa loob,
maghintay-hintay lang kayo, tatawagin na lang namin kayo pag tapos ng itay nyo. Kaya, kaya sabi ng isang kambalwan, Nay, alam nyo Nay, pagpatuloy po yung ginagawa ni Itay, boboxing natin yan Nay, para magtandayan si Itay. so ayun. Sagot naman ng isang kambal to, oo nga naman Nay, kasi mahirap naman yan Nay, baka mamaya Nay, mapano kami dito sa loob Nay, kung hindi kami mapipilayan dito Nay, malulunod kami. kaya sagot naman ng kanilang ina, hayaan nyo anak, mag-uusap kami ni tatay nyo kung anong dapat gawin para hindi na kayo malulunod dyan at hindi na kayo mabubundol-bundol. Kaya yun, kinausap yung mag-ina, tapos yung Itay, sabi ng tatay, alam nyo anak, konting tiis-tiis pa dyan dahil makakalabas din kayo dyan nang walang kahirap-hirap. Kaya sabi naman ng ina, mga anak, nag-usap na kami ng tatay nyo. Sagot ng isang kambal, anong pinag-usapan nyo Nay? Ganito mga anak, pag pumasok nyo uli ang truso dyan, suntok-suntokin nyo na lang, boxingin nyo na lang, para paglabas nyo dyan, hindi kayo bungi at hindi rin kayo pilay. Kaya ayun guys, sabi nung mag-asawa, nag-usap yung mag-asawa, alam mo, Dad, tigilan na natin to. Ay pa, sabi naman ng tay, ba't naman natin titigilan yan? Alam mo, mahal, kung kailang parami na ng parami tayo, sa baba natin titigilan. Medyo pasinong ina na parang medyo nayayamot yung tatay. Tapos sabi nung ina, Dad, wag ka na magtampo Dad, konting tiis na lang, alam mo na, lalabas na yung mga anak natin. Magtiis-tiis ka na lang. sabi ng ina doon sa tatay, magtiis-tiis ka na lang. Ayun. Ay buti, nagkakasundo sila. Ito na, guys. Ilang araw lang, lumabas na yung magkambal. Ayun. Guys, paglabas ng kambal, napansin ng komadrona. Puro ano na rito. Ang daming balakubak ng isang kambalwan. At paglabas naman ng isang kambal to, alam nyo ba kung ano yung nakita ng komadrona dun sa isang kambal to? Yung isang kambal to, punong-puno ng sipon. So guys, kasi nung minsan umihi ako, napansin ko parang may tumutusok-tusok sa baba ko. Tapos bukod sa tumutusok-tusok, makati. So
Nung tiningnan ko sa baba, laking gulat ko, dalawang dalawang lamok nakadapo, magkapatong. So ang ginawa ko guys, pinitik ko ngayon. Pagpitik ko, tumalsik yung nakapatong. Nangingisay doon. So ang ginawa ko naman, yung isa dahil naiwan, ang ginawa ko, pinitik ko ulit. Tumalsik ulit yung lamok. Sabi nung isang lamok, humingi naman ng sorry yung lamok. Sabi niya, boss Alejandro, pasensya ka na, sorry akala kasi namin may masisip-sip kami. Ayun, syempre, pinakinggan ko naman yung lamok. Kaya lang, binaliwala ko. Yun. Maya-maya, bumalik yung dalawang lamok. Kaya lang, hindi na sa baba. Yun. Nakita ko, yung lamok, may binubulong-bulong sa akin. Dumapo dito sa dalawang tinga ko yung dalawang lamok. Sabi ng lamok, Alejandro, makikidapo lang kami ha. Nahihirapan kasi kami, nahihilo kami kanina kasi pinitik nyo kami kanina kaya so hindi kami makakita ng hindi kami makakita ng malalim na kuweba, kaya dito namin naisip pumasok sa dalawang tenga mo. Tig-isa kami para hindi na kami magkapatong. So siyempre nainis ako noon dahil siyempre ayaw ko nang may bumubulong sa akin na Boss Alejandro. So, yun, ang ginawa ko guys, para lumaya sila diyan sa puno ng tinga at wala silang binubulong-bulong. Ang ginawa ko, sinampal ko yung dalawang lamok sa puno ng tinga. Ayun. Nakita ko yung dalawang lamok nangingisay na naman. Habang nangingisay sila, pinagmamasdan ko ang itsura nila. Yun, humingi naman ng yung isang lamok. Sabi ng isang lamok, sorry po, hindi na po mauulit. Siyempre, naniwala naman ako na hindi ulit. Tapos ayun, yung isang lamok, gumigiwang-giwang lang yung lamok. Tapos gumaganon yung lamok, yung isang lamok, humingi ng pasensya yung isang lamok. Sabi niya, pasensya na rin po, wala lang po talaga kaming malapitan, kundi dyan lang po sa inyo. So, eto na mga kababayan, inisip ko baka bumalik pa yung isang lamok, yung dalawang lamok, aliman sa kanila ay bumalik. Kaya ang ginawa ko mga guys, yung dalawang butas ko ng tainga ko, nilagyan ko ng bulak. Ayun, nung nilagyan ko ng dalawang bulak, ang kulit ng dalawang lamok mga kababayan alam nyo ang ginawa ng dalawang lamok dumapo na naman sila mga guys, dumapo na naman sila sa kilikili ko. Ayun. Siyempre, may balahibo yung kilikili ko. Pagdapo nila dyan mga guys, dito, dalawa silang lumapo dyan. Pagdapo nila, ayun, inihipit ko ng ganun yung dalawang lamok. Gigil ako. Tapos narinig ko sa lamok, ay! Sabi ng isang lamok dito sa kaliwa, ay, Boss Alejandro, sorry na po, hindi na po namin ulitin, bitawan mo na kami. Tapos sabi naman ng isang lamok yung isang lamok Sir, Boss Alejandro, pasensya na po. Aray, pwede po hindi na po maulit. Ayun, bintawan ko yung dalawang lamok. Ginong ko yung dalawang braso ko. Nakita yung lamok, lumuhan. Yung dalawang lamok, naglulupasay dyan. Sabi ng lamok, tapos ayun, sinabi yung dalawang lamok, lumayos na kayo rito wala kayong karapatan lumapit-lapit sa anumang uri ng pangangatawan ko. Kaya pag lumapit pa kayo rito kayong dalawang lamok na kayo rito pag kayo lumapit dito alam nyo na mangyayari nyo, titirisin ko kayo. Yun na, lumayos yung dalawang lamok. Akala ko naman mga kababayan, yung dalawang lamok talagang lalayas na. Ito ang ginawa ng dalawang lamok, mga kababayan. Tumawag ng raceback, ang dumami na sila mga kababayan. Ayun na, nung dumami na sila, ang dami na, kumpul sila, para sila mga paru-paro. Para sila mga paru-paro na parang, alam nyo ba yung mga gamo-gamo na parang, kung saan maliwanag, dun sila, dumadami sila.
Alam mo kasi mas marami pa sa gamo-gamo sa gamo-gamo mga kababayan yung lamok. Dumami sila. Ano ba ang sabi ng mga lamok? Parang, ayun, nung dumami na yung lamok, tumapo na naman sa buko, ayun. Kaya ang ginawa ko, guys, kanina ako'y sobrang pagod pagod ako at kung ako'y kanina gutom. Gutom na gutom, ay pagod. Kaya ako'y napilitang umuwi ng maaga dahil sobrang daming mga pasyente. Wala naman akong magawa kundi sila tanggapin sila pasyente yun Tapos sobrang pagod ko nangatog yung aking mga binte, nanakit yung aking mga kamay daliri, sumabay pa rin yung aking mata Pero hindi lang naman yun ang dahilan kaya kung ako hindi rin naman ako napagod, kaya yung totoong dahilan hindi lang ako napagod ang totoong dahilan kaya ako umuwi ng maaga yun na rin ako'y natatakot at baka ako'y maputukan. Kasi naman na rin ating mga kababayan wala pang alas 12 sila paputok na ng paputok. Ako naman natatakot, baka ako'y maputukan. Takot ako sa putok Ako naman hindi marunong umilag. O ayun, kahit tigas ng mga aking mga pasyente, ang ginawa ko sinara ko na lang ang ring pintuan yung roll up abay may pumapasok pa rin sabi ko pag-angat ng ganyan pag-angat ng ganring roll up katanong nga sila kuya pwede pa ba? Alay ako naman hindi makatanggi at ako naman nahiya tumanggi. Sabi ko hala sige ako pumasok diyan at maghintay na lang kayo at kahit na ako yamot na yamot ako hindi nagpapahalata. Kaya ang ginawa ko nilagyan ko na lang ng close para sila naman pagka nakakita nila cross na baka hindi na sila tumuloy. Kaya lang sa kabila ng nilagyan ko na ng close gaangat pa rin, meron pa rin gaangat ng roll up at tatanong na naman sila kuya pwede ba ba? Syempre hindi pa rin uli matanggihan kaya ito nang ginawa ko nilagyan ko na lang ng no trespassing. Nung nilagyan ko na ng no trespassing nisa wala nang pumasok.